October 13 ng taong 2000, nang maganap ang isang madugong bakbakan sa pagitan ng isang vigilante group na kilala sa pangalang Tadtad kontra sa pinagsamang puwersa ng mga militar at pulis sa isang barangay sa Pangantukan, Bukidnon. Dala ng paniniwala ng kabilang grupo na hindi sila tatablan ng bala dahil sa kanilang taglay umano na anting-anting ay lakas loob nilang nilabanan ang mga sundalo at pulis kahit na ang gamit lang nilang armas ay mga mahahaba lang na itak at hindi nila inalintana na ang mga kalaban nila ay armado ng mga matataas at malalakas na kalibre ng baril. Ang nais lang naman sana ng mga otoridad ay dakpin ang kanilang pinuno dahil sa isang kaso na kinasangkutan nito, pero nang dahil sa mainit na tensyon, ang kagustuhan ng mga sundalo at pulis na maayos na usapan ay nauwi sa isang madugong bakbakan na nagresulta ng pagkawala ng maraming buhay na umabot sa bilang na 16. Sino-sino ang mga binawian ng buhay? Teka lang kaibigan, ang unang tanong dyan ay maililigtas nga kaya ng mga sagradong bagay o anting-anting ang bawat miyembro ng grupo ng Tadtad? Sino o ano ba ang grupong ito? At paano ito nagsimula? At totoo nga bang hindi sila tinatabla ng bala? Sagrado Corazon Senyor o mas naging kilala sa tawag na Tadtad. Isa itong Christian Vigilante Group dito sa Pilipinas at ang bawat miyembro nito ay nagtataglay di umano ng mga sagradong gamit o sa madaling salita ay mga anting-anting na siyang nagbibigay umano ng kapangyarihan sa kanila upang hindi tablan ng bala ng baril o kahit anumang klase o uri ng patalim. Ang samahang ito ay itinatag ni Katiel Sagrade Sade Jr. noong 1972 sa kanilang lugar sa Initaw, Misamis Oriental. Ayon sa librong isinulat ni Ronald May na may pamagat na The Vigilantes in the Philippines, ay kaya umano itinatag ni Sagrado Sade Jr. ang grupo, ay kiniklaim umano niya na siya ay si Jesus at sinumang maniniwala sa mga itinuturo niya ay magkakaroon ng gabay na espiritu upang makapagpagana o makagamit ng anting-anting. Kaya naman ang bawat miyembro nito noon ay sumasailalim sa mga sagradong pananampalataya o sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagdedebosyon upang makamtan ang kapangyarihang kanilang inaasam. Ang grupong Tadtad ay isa lamang sa mga napakaraming grupo ng mga mag-aanting dito sa Pilipinas. Ang ilan sa mga taglay umano nilang anting-anting ay ang mismong nikap ng taong patay na. Nagsusuot din sila ng mga damit na punong-puno ng mga nakasulat na orasyon sa paniniwalang kapag suot nila ang mga ito ay walang anumang nakamamatay na bagay ang pwedeng tumama sa kanila. Bawat miyembro ay dumadaan din sa tila isang initiation o ritual na kung tawagin ay pagpapagda. Sa puntong ito, malalaman kung karapat-dapat na nga ba ang isang individual bilang bagong miyembro ng grupo. Ayon dito, ay dito masusubok ang pananampalataya at pagtitiwala sa gamit mong anting-anting. Dito ay susubukang ng ilang parte ng katawan ng isang individual at kung hindi tumagos ang talim ng itak, ibig sabihin ay pasado ka na at pwede ka nang maging miyembro sa grupo. Kalaunan ay mas nakilala pa ang grupong ito noong minsan naging pinuno nila si Roberto Madrina Jr. Dito mas nakilala pa ang samahan nang palitan niya ito sa pangalang The Catholic God's Spirit. Noong mga panahong ito ay mas dumami pa ang bilang ng grupo at dahil dito ay ginamit sila ng pamahalaan para gawing paramilitary organization. Dahil noong mga panahong ding ito ay patuloy din ang paglakas ng mga rebeldeng Muslim sa Mindanao. Hindi naman nagdalawang isip ang grupo at sumang-ayon nga ang mga ito, kaya naman binigyan sila ng pahintulot ng pamahalaan ng Pilipinas na gumamit sila ng mga armas. Dito nga ay naging sentro ng grupo ng Tadtad ang pagtulong sa mga sundalo para tugisin ang mga rebeldeng Moro at mga NPA, pero nang magkaroon ng pansamantalang kapayapaan at paglipas ng maraming taon, ay tila ba nagbago ang magandang samahan ng mga militar at ng grupo ng Tadtad. Ang pagtitiwala kasi ng grupo sa pinaniniwalaan nilang kapangyarihan gamit ang kanilang mga anting-anting ay siya ring nag-udyok sa kanila
para pasukin na ang masasamang gawain. Halos lahat ng may kinalaman noon sa krimen ay kinasasangkutan na nila. Hindi rin naglaon ay mismong ang kanilang leader na si Roberto Madrina Jr. ang nasangkot sa isang pananaksak at tangkang pagpatay sa isa noong sibilyan. Dahil dyan, ika-11 ng Agosto taong 2000 ang araw o petsa kung saan ang grupo ng mga Kafgo ay nagtungo sa lugar kung saan nakatira si Roberto Madrina Jr. sa barangay Kimanait, Pangantukan, Bukidnon upang dalhin at ipakita sa kanya ang kanyang arrest warrant. Subalit nagmatigas ito at hindi sumama sa mga naatasang mga Kafgo. Walang ibang nagawa ang mga Kafgo kundi ang umalis na lang, pero pagkalipas ng 2 araw ay bumalik at pinasok ng pinagsamang puwersa ng mga kapulisan at ng mga militar ang kanilang pinagkukutaang lugar upang muling makipag-usap na sumama na lang siya ng maayos. Subalit pagkarating ng mga ito sa lugar ay hindi nila inakala na pinaghandaan na rin pala sila ng mga ito. Nagkalat sa kanilang paligid ang maraming bilang ng mga grupo ng tadtad. Ang iba ay may hawak pang mga homemade na baril at suot din nila ang kanilang mga anting-anting tanda na sila ay handang makipaglaban kung pipilitin nilang dakpin ang kanilang pinuno. Ganun pa man ay nakiusap at pinaliwanag ng mga otoridad na kailangan nila yung gawin dahil yun ang batas at kailangan nilang isuko ang kanilang leader. Subalit nang tangkain ng isa sa mga pulis na arestuhin si Madrina ay pumorma ito at mistulang lalaban. Sa ginawang yun ni Madrina ay pansamantalang napatigil ang pulis na lumalapit sa kanya dahil inilabas niya at ng kanyang mga kasama ang kanilang mga mahahabang itak. Sa pangyayaring ito ay nagkaroon na ng mataas na tensyon sa lugar dahil alam din ng mga militar at mga pulis na handa ang mga ito sa kahit anong laban at alam din nila na hindi basta-basta ang mga ito. Pero nang dahil sa laki ng kumpiyansa ng mga mag-aanting na ito sa kanilang mga tangan o taglay umano na kapangyarihan ay mismong ang kanilang leader pa na si Roberto Madrina Jr. ang unang lumusob sa pulis na dapat ay aaresto sa kanya. Dahil sa pagkabigla ay napatras din ang pulis at dito na nga nagsimulang paputukan ng mga militar at pulis ang nooy agresibo at handang pumatay na si Madrina Jr. Sa video footage na ito ay makikita na iwinawas-iwas pa ni Madrina ang hawak niyang mahabang itak habang tila walang takot na sinasalubong ang mga balang galing sa mga baril ng mga sundalo at pulis. Maraming putok na ang maririnig pero tila nga hindi tinatablan itong si Madrina. Ganon din ang ginawa ng mga miyembro niya. Gamit ang kanilang mga mahahabang itak at ilang mga homemade na baril ay lakas loob din silang sumugod kahit na alam nila na dehado sila dahil sa malalakas na armas ng kanilang mga kalaban. Dahil sa ginawang hakbang ng mga ito ay hindi rin nagdalawang isip ang mga pulis at sundalo at walang tigil din nilang pinaulanan sila ng bala. Ang maganda sanang pakikipag-usap ng mga sundalo at mga pulis ay nauwi sa isang mainit na bakbakan na tumagal ng halos 1 oras. Pero makalipas ang ilang minutong palitan ng putok ay pumalit naman ang isang makabasag tengang katahimikan sa lugar. At ang resulta sa naganap na bakbakan ay bagsak ang maraming miyembro ng tadtad. Umabot sa 14 sa grupo ang namatay kasama na ang kanilang pinuno na si Roberto Madrina Jr. na literal na tadtad ng bala ng baril ang katawan. Hindi sila naisalba ng kanilang pinaniniwalaan nilang gamit o ng kanilang mga anting-anting na kanilang dinadasalan. Samantala, ang ilan naman sa miyembro ng grupo ay tumakas nang makitang duguan na ang kanilang leader at nakahandusay na sa paligid ang kanilang mga kasama. Sa kasamaang palad ay 2 sa mga kapulisan ang binawian din ng buhay dahil sa naganap na bakbakan. Pero kahit na ganun man ang nangyari sa grupo ng tadtad ay magpasa hanggang ngayon ay may iilan pa rin naiwang mga miyembro na patuloy na naniniwala sa bisa ng kanilang mga taglay at patuloy pa rin nakakapanghikayat ng mga bagong miyembro.